na. Magkakausap po natin mismo kahit na po sobrang busy, sobrang sipag na isingit po tayo sa kanyang oras. Kasama po natin ang kalihim ng DSWD. Nasa linya po ng telepono, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sec, magandang hapon. Salamat po sa oras. Cheryl, magandang hapon. Cheryl, unahan ko na, nakikinig kasi ako doon sa entry mo. Opo. Na intro. Opo. Cheryl, wala pa talaga tayong in-implement dahil nasa pilot stage pa yun nga lamang po, tayo. opo, the pilot Kung matatandaan nyo, di ba, sinabi natin na ang pilot tatakbo mula October, November. Opo. Magsisimula yan all the way to next summer. Maliit pa lang yung ating catchment. Nasa 50 pa lang tayo na katao sa Tondo at 50 katao sa Caraga. Dahan-dahan yan, aabot hanggang 3,000. Wala tayong binabago dun sa design. It's still the same. So yung, kaklarify ko lang dun sa intro na kung may nag-i-implement, talagang maliit pa lang ang pilot natin. Diba? Ang pilot, talagang maliit lang yan para makita natin kung effective yung program or hindi. Alright. Next year pa talaga yung mas malaking implementasyon. Yes, yun po ang naintindihan ko na full implementation next year. Pero yun po palang pilot program natin ngayon ay nasa a total of pa 50-50 pa lang hanggang mabuo natin yung 3,000 for pilot. For the pilot. Kasi kung matatandaan nyo, ang announcement talaga namin, October, November talaga ang 3,000. Kasi pera yan mula sa Asian Development Bank, grant yan, bigay sa atin yan, at kasalukuyang pinoprocess ng ADB pa yung pondo. Okay. Pero hanggang 3,000 pa lamang tayo, kaya yung mag-solicit tayo ng komento, talagang baka wala pa mga komento kasi parang premature. Yun yung sinasabi ko sa producer mo nung isang araw na baka na-misconstrue natin na yung executive order lumabas, designating it as a flagship program at nagpapasalamat kami. Pero yung implementasyon niya, parehas pa rin sa una nating dinescribe. Okay. Ngayon nga po na ginawang flagship program po ito, idideklarang talagang flagship program ng national government. Ano po ang reaksyon nyo dito? Na biglang, Una nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo. Dahil ginawa niya itong flagship program, may pressure talaga pero yan ang mandato ng DSWD na wakasan ng kagutuman. Ang maganda dito, pag executive order na to, syempre, yung mga ibang ahensya na partner namin, magiging priority na rin nila to. Priority naman nila nung una, pero mas magiging priority nila. Kasi hindi naman solo flight lang ang DSWD dito, kundi kasama natin dito ang TESDA, DOLE, pati na lang yung private sector. So, kumbaga, nabigyan din na importante itong programa na to at prioridad itong programa na to. Sir, kwentuhan nyo nga kami paano nagsimula. Bakit? Paano nabuo itong food stamp program po natin? Kasi kung matatandaan nyo, go ahead. Cheryl, nung kampanya ng ating Pangulo, meron siyang isang advertisement na lumabas na nilathala niya ang kanyang mga pangarap. At isa sa kanyang mga pangarap, bukasan ng kagutuman. Alam mo, in this day and age, Cheryl, na ang bansa natin umaangat patungo sa high middle income nation, hindi maganda kasi na may mga sektor tayo ng ating lipunan na maiiwanan sa paglago ng ekonomiya. Habang pinalalago ang ekonomiya, dapat inklusibo. Sabi nga ng Pangulo, unity, kasama lahat dapat. Kaya nga nabuo to mula sa kanyang pangarap na wakasan ng kagutuman, lumikha ng isang bagong Pilipinas kung saan ang lahat ng tao ay bahagi sa paglago ng ekonomiya, hindi yung iilan lamang. Kasi Cheryl, ang food stamp program is an investment on human capital. Paano na, halimbawa, lumalago ang ating ekonomiya, naglilikha ng magagandang trabaho, pero kung gutom ang ibang sektor natin, hindi rin nila ma-access to mga trabaho na to dahil gutom sila eh. So kailangan handa ang ating mga mamamayan na saluhin ng mga magagandang epekto ng paglago ng ating ekonomiya sa mga darating na buwan at darating na taon. Partner to nung 4-piece program. Kasi yung 4-piece program, di ba, ano naman yon, para naman sa early childhood education at early childhood medical health intervention sa mga health center. So ito naman, para wakasan ng kagutuman. Kumbaga, kinukumpleto ng ating Pangulo yung pamumuhunan sa taong bayan. So, ito pong yung sa ating pilot ngayon ay ang nagpupondo po dito muna ay ang Asian Development Bank, ang Tama. ADB.
At Yes, ito po sa ba yung... 6 na buwan, Opo, ito po ba walang yung... gagastusin ng Pilipinas, kung hindi bigay ito sa atin ng Asian Development Bank, ng French Development Agency at ng JICA, $3 million all in all ang grant nila. 3 million US dollars. And the reason at so far, okay, kahit na po konti pa lamang doon at bagong-bago pa lamang natin sinimulan yung pilot program. So far, ano po ang nakikita nyo? May kailangan bang adjustment or dito na rin makikita? Kasi kung naging biglang flagship program siya, abay pang malakihan na po to. Popondohan na ito, babudgetan na po ito ng national government. Cheryl, kailangan talaga tapusin natin yung 6 na buwan para makita natin. Pero sa ibang bansa na tumatakbo ang food stamp, maganda ang kanilang resulta. Inaral muna natin siyempre yung mga iba't ibang mga modelo sa ibang bansa, no? Like similarly situated katulad ng Indonesia, meron silang food stamp program, meron rin sa Mongolia, meron rin sa US. Siyempre, tinignan muna natin yung mga modelo na yan bago natin tinahak tong landas na to. At naging maganda ang kanilang resulta. So sana maging maganda rin yung ating resulta. Pero kaya nga tayo may pilot, matutuloy ang programa, pero sa pilot natin makikita ano ba dapat ang mga irepasa, ayusin, at puliduhin. Kaya may pilot kasi siyempre ayaw natin yung biglang gagastos ng napakalaki ng kulang-kulang pala. So 6 na buwan, pag-aaralan na mabuti sa 3,000 pamilya kung ano maging resulta. And so far, ilan po ba ang target nating families na matulungan dito sa ating food stamp program? And kanina sabi niyo po parang partner siya nung 4Ps. So ibig sabihin, yung mga nasa 4Ps po ay magiging bahagi pa rin sila dito ng food stamp program? Ang total project na design natin, ayon kasi sa Philippine Statistics Authority, ang makikinabang dapat dito ay yung mga food poor families. Cheryl, lilinawin ko iba ang poor sa food poor. Ano ang diferensya? Ang food poor yung pinakamahirap sa mahirap. Ito yung mga pamilya na hindi kumikita ng 8,000 piso kada buwan. So talagang sa pagkain pa lang, kulang na. So ang 1 milyon, sa huling talaan ng PSA, 1 milyong Pilipinong pamilya ang food poor. Sila yung pinakamahirap sa mahirap. Oo, marami tayong mahirap na kababayan, pero ito talaga unahin natin yung talagang hindi na talaga kumakain ng sapat araw-araw. Ngayon, oo, partner siya, magkakaroon ng overlap. Hindi naman lahat, pero magkakaroon ng overlap between ibang beneficiary ng 4Ps at ng food stamp. Kasi nga, meron talaga tayong mga 4Ps beneficiary na napakahirap pa rin. At yung 4Ps, hindi naman siya tungkol sa kagutuman, tungkol siya sa making sure na yung mga anak natin manatili sa paaralan, at iba rin ang kanyang mission, early childhood education at early childhood health intervention. While ito, paglaban sa kagutuman. At so yun po, for sure, 1 million families, ano pong nakikitang budget na kakailanganin natin dyan? Although I know, nasa pa lang po tayo sa stage, pero... Well, ang forecast natin, pag lumago na to 1 million Filipino families, ang total budget niyan, mga 40 billion pesos. Pero wala pa tayo doon. Nandun pa lang tayo sa next year, pag nag-scale up tayo, 300,000, so that's 12 billion. The following year, another 12 billion, hanggang mabuo natin yung 1 million food poor Filipino families. At paano nga po ba itong siste ng food stamp program? Yung sa Amerika, alam ko talaga, nakikita ko, minsan may nakakasabay ako sa grocery, gamit nila talaga stamps, food stamps. Kamukhang kamukha. Bibigyan natin sila ng mga digital cards na nakaload ng food credits. Hindi pera sa States kasi cash value Opo. Tayo, food value. Food as currency. Kumbaga, kada buwan 3,000 piso ng food credit. Ibig sabihin, pagkain lang ang pwede mong bilhin doon. Hindi ka pwede bumili ng alak, hindi ka pwede bumili ng tsokolate. Pipili ka lang, 50% mula sa carbohydrates, 30% mula sa proteina, tapos 20% sa healthy fats or fiber. So, within the food group ka lang bibili. Hindi pwedeng bumibili ka ng kung ano-ano doon. Kasi nga gusto natin maturuan ng ating mga pamilyang Pilipino na pwede namang bumili ng mura, masarap at masustansang pagkain. Saan po nila magagamit itong cards na to? Baka sabihin nila, may card nga kami, hindi naman namin alam kung sino bang tatanggap nito. Well, mag-accredit talaga tayo ng mga retailers. Normally yan, mga wet markets, kung saan kadalasan ang ating mga pamilya bumibili ng pagkain. Sa mga kadiwa ng Pangulo, yung natandaan nyo, mga pop-up natin, plus wet markets. Kasi, and later on, hopefully, mga grocers, mali rin. Pero, ang pa-priority natin, saan ba talaga bumibili ang mga pamilyang Pilipino ng pagkain? Di ba sa wet markets naman? So, uunahin natin yung wet markets na ma-accredit.
Siguro po before we let you go, again, Sec, ang ating pong mensahe sa taong bayan, lalo na po nga dito sa, ano pong target natin? Second half of next year to be Yes, implemented? tama. Summer of next year, matatapos yung pilot. Sa mga kababayan natin na nakikinig, una, Cheryl, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo para makapanayam kayo. Pero tulad sa nasabi ko kanina, konting pasensya lang ang hinihingi namin sa taong bayan. Tatapusin lang natin na maigi itong pilot na to para hindi tayo magkamali. So, syempre, iniingatan rin natin ang paggastos sa pera ng taong bayan. Kaya talaga may pilot para masusi munang maaral na mabuti kung tama o mali itong program design natin. Naniniwala kami, magiging matagumpay ang pilot at pag lumaguto ng lumago, mas 1 milyong Pilipinong pamilya ang makikinabang dito. Habol ko po, gaano katagal po yun? Tatagal? The program itself or the pilot? The program itself. Well, kaya nga ang deadline natin sa sarili natin, sabi natin, dapat kaya na natin wakasan ng kagutuman by 2027. So sana by the time na matapos ang termino ng ating Pangulo, yung kanyang pangarap na wala ng gutom, makamit na natin. So yun ang self-imposed deadline natin. Okay. Thank you, Sec. At sana Kaya po, sana sa susunod na panahon, pagka umandar na ng aratsada na tong pilot, makapanayam ko kayo para makwento ko yung mga initial na observations natin. of course, pero dapat, Sec, nandito ka sa studio. Oo, pupunta tayo dyan, Cheryl. Pagka talagang marami na akong maikikwento dahil umandar na ang food stamp program. Thank you. Marami pong salamat sa inyong oras. Maraming salamat. Magandang hapon. Magandang hapon po. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.